Luto po tayo ng kalahating kilo ng kamote. Malinis na po ito kaya lagyan na lang natin ng sabaw at atin pong takpan at saka po natin pakuluin at hayaan lamang po natin hanggang sa lumambot. Ito po ay pupwede na pang merienda, pwedeng pang negosyo at pwedeng sa kahit anong okasyon. Tingnan lang po natin kung malambot na. At iyan, kapag ganito na po ay okay na ito. Ang isang technique po dito na aking ginagawa, ang paglalagay ko po ng tubig ay laging pantay lamang dito sa dami ng kamote. At ngayon naman, idiretso na po natin sa kawali para hindi na po tayo maraming hugasan. So dito naman po ay atin siyan dudurugin. Pero yung kalam po natin ay mamaya na natin bubuksan. Gumamit lamang po tayo ng tinidor at okay na po yan. Madali lang naman po kasing durugin ng kamote, lalong-lalo na kung ito ay mainit pa. So ayan at durog na po yung ating kamote, okay na po ito. Simpleng-simpleng lutuan na naman po ang ating gagawin dito, ang kalamay na kamote. Ngayon po ay lagyan natin ng 2 cups na glutinous rice flour at syempre kailangan po ay may asukal. Pwede po kayong gumamit dito ng mga natural sweetener kung ayaw nyo po ng asukal. Syempre kaunting asin, pink salt po yung ginamit ko at 2 cups na gata. Ayan, pwede po kayong gumamit ng nasa lata. Pwede rin naman po yung natural na gata natin, yung fresh, para po mas masarap. Atin lamang po itong hahaluin na mabuti hanggang sa magsama-sama yung lahat ng ingredients at hanggang sa mawala na rin po yung buo-buo na ating glutinous rice flour. So ayan, napakadali lang pong lutuin. Ito lamang ang mga ingredients na ating kailangan. Alam po natin na ang kamote ay isa sa napakasustansyang pagkain. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, kung bawal sa inyo ang sugar, ay pwede nyo pong lagyan ng natural sweetener. Para kahit po yung mga kapatid natin, mga kakilala natin na may diabetes, ay pwede po yung dessert na ito. Minsan kasi bawal sa atin yung sugar pero nagkikrave din po tayo sa mga kakanin or mga dessert. Kaya ito, pwede po tayong gumawa ng paraan. So ayan, nagbubuo-buo na po, malapit-lapit na po itong maluto. Ang apoy po natin dito ay medium heat lamang. At ang masaya, nakalimutan ko po yung vanilla kaya ihabol natin. 2 tablespoon po yung aking inilagay. Mas masarap po kasi na meron itong vanilla. Ipagpatuloy lamang po natin ang paghalo at ito po kapag luto na ay medyo kumikintab na yung itsura nitong ating kalamay na kamote. Masarap po ito, promise, subukan nyo po. 15 minutes lang po ay okay na itong ating kalamay na kamote. Napakabilis lamang pong gawin kaya sabi ko nga ay isa ito sa perfect na pangnegosyo dahil ang ingredients hindi po kamahalan, madaling hanapin at higit sa lahat, mabilis lutuin. Ayan at kung napapansin nyo po, medyo shiny na itong ating kalamay na kamote. Kapag ganito na ay okay na po ito. At syempre dapat meron tayo ditong nakaredy na dahon ng saging. At yung dahon ng saging naman po ay brasan natin ng konting cooking oil para po hindi dumikit yung ating kalamay. Pwede po kayong gumamit dito ng kahit anong klase ng container. Pwede rin po sa bilao kung inyong ibebenta. Ayan at ngayon naman syempre okay na nga ito kaya atin na pong isalin dito sa ating molder. Pantayin lamang po natin ang ibabaw. At hiwain lamang po sa size na inyong gusto. At lagyan din po natin ng latik. Ang recipe po ng latik ay ilalagay ko dito sa ating description. Ipipin ko po doon yung video para sa ating latik. At sa description box nyo rin po makikita ang ating kumpletong ingredients. Kaya naman, kung kayo po ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin at itsura pa lamang, kitang-kita na ang sarap na itong ating kalamay na kamote.